Hello mga kakusina! Ako po ulit, si Ate Angel ng Kusina ni Angel. And for today's video, gagawa po tayo ng dessert recipe na gamit ay mangga. So yung binibili kong mangga, ganito siyang klase. Medyo mataba siya dito, tapos panipis na yung bandang dulo. Hindi ko po alam kung anong tawag dito. And ito po ay matamis na version. Minsan kasi may mga nabibili ako na yung alam mo yung pareha silang na malalaking parte, tapos minsan may asim, ganon. So, ito, kung gusto niyo ng matamis na mangga, ganito po yung pinipili ko. Yan. So, ito po ay 6 na piraso. Hihiwain ko lang po ito lahat into cubes. And then, after po nun, ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung next procedure. So, yan mga kakusina, para mas mabilis po natin na matanggal yung laman dito sa ating mangga. Gamit lang kayo ng baso. Tapos, slide nyo na lang yan dito. Ayan, tas yan na yung mangga. Kung naisip niyo na itatapon yung buto, hindi po kasi magilid-gilid nun, kukunin ko din, tas hihiwain ko din po. At ayan na mga kakusina, kapag nahiwa na po natin yung ating mangga ng ganito kaliliit, set aside muna natin to bago ready na po tayo ng ating mixing bowl dahil doon natin pagsasama-samahin yung iba pang mga ingredients. After natin ma-set aside yung hiniwa natin na mangga sa isang mixing bowl, kakailanganin natin dito ng 2 lata ng all-purpose cream na meron tig 370 ml and ito po ay naka-chilled overnight. So, ilagay lang natin to dito lahat. Kaya ko po siya chinilled overnight para po medyo kumapal na rin yung consistency nito kapag minix na natin. Pero, okay lang din kahit papano na hindi mo siya i-chilled kasi pwede mo pa naman yung ilagay sa ref. Kagaya nitong isa, hindi siya masyadong nag-chilled. Hindi ko kasi sila sabay na ilagay. After adding ng ating all-purpose cream, kakailanganin din po natin ng 1 lata ng condensed milk. Ito naman po ay mayroong 390 grams. After adding ng ating cream, pati ng ating condensed milk, maglagay lang po tayo ng konting vanilla essence. Kapag nailagay na po natin yung ating mga ingredients dito sa ating mixing bowl, hahaluin lang po natin ito para mag-combine. Ayan, so mix it well lang. Siguro nga since hindi naman siya ganun, sobrang kapal ng consistency niya. Baka sa measuring cups ko na lang siya ilagay mamaya. Para salin lang ako ng salin. So, ako, tinransfer ko lang dito para mamaya mabilis ko lang siyang mailagay doon sa lagayan na gagamitin natin. Ipapakita ko sa inyo yun kasi ang ganda. Ayan, so para sa ating recipe for today, gagamit po tayo ng ganitong klase ng lagayan. Kung mapapansin niyo mas manipis po iyan. Ayan o. Kaya kitang-kita kung ano yung ilalagay ninyo sa loob. Kaya sana maayos natin yung pagle-layer nito mamaya dito sa ating lagayan. Ayan, so nag-order ako neto sa online. Kung gusto niyo na makabili ng ganyan, kung gusto niyo lang din naman, message niyo lang ako. Ayan. So, PM niyo lang ako sa ating Facebook page. Yan yung ganda talaga nito. Kung gusto niyo lang din siyang ipang-business, ganun. Ayan o. Kitang-kita yung kamay ko dyan. Ayan. So, ready na tayo sa pag-assemble. Assemble ng ating recipe. Kakailanganin muna natin maglagay ng crushed graham. Ayan. So, ilagay lang natin to dito sa lagayan. Siguro po ako, 1 tablespoon lang yung ilalagay ko dyan. Bawat isa. Tapos, i-ready nyo na yung mangga na hiniwa natin kanina. Maglagay lang din tayo dyan sa ilalim. Ayan. Tansya-tansyahin nyo na lang yung dami. After nyan, maglalagay naman tayo ng cream. Konti-konti lang muna. Ayan. Bale, ang gagawin natin dito is pagle-layer. Para lang din kakaiba na siya, diba? Kapag if ever na ibe-business ninyo. O kaya gagamitin nyo lang sa Christmas. Ayan. Ayan. So, mas better talaga kung makapal yung consistency ng inyong cream. Kasi po, hindi siya ganyan medyo runny. Tapos, maglagay ulit tayo ng crushed graham.
Tapos, susundan ulit natin yan ng mangga. Sino po sa inyo ang dessert lover at mango lover? Say hi, Angel, sa ating comment box section. So, dito, medyo dadamihan ko naman. After nun, maglagay ulit tayo ng cream. Sarap. Yan. Tapos, dadamihan na natin. Mga kakusina, in case nag-double yung volume ng inyong cream, ang makikita nyong layer dyan, diba, yung inyong crushed graham, mango, tas yung cream natin. Kaya lang dito kasi, since medyo malabnaw yung ating cream mixture, kaya konti lang yung pagka-visible ng mango. After nun, maglagay na ulit tayo ng pang finale na ating mangga sa ibabaw ng ating cream. Tapos, ilalagay lang po natin ito ulit sa ating chiller hanggang sa mag-set or mag-firm po yung ating all-purpose cream. And then, after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert recipe. Ang ganda! Kapag mas matagal nyo siyang inilagay sa inyong chiller, mas makapal yung consistency niyan. Mas firm na firm. At ayan na mga kakusina, tapos naman po ang ating easy dessert recipe na mango graham in a cup. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Yan, so ganyan po yung kanyang loob, 'di ba? Sobrang daming mangoes and ganyan naman po siya itsura niya kapag na-scoop. Hello mga kakusina! Ako po ulit, si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert or kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So una, nagdayin lang po ako dito ng 432 grams na fruit cocktail, set aside. After po natin set aside yung ating fruit cocktail, dito sa isang tab, maglagay lang po tayo ng 2 cake bar. So yung pinili ko po ay yung custard flavor. Tapos kapag na-press na po natin to dito, ayan, ganun lang din po yung gagawin ninyo sa iba pa. Bali, 3 po yung na-ready natin dito. So, in total, gumamit tayo ng 6 na piraso nitong cake bars. Tapos, i-flatten nyo lang ng maigi. After po natin itong ma-press dito lahat, at naayos na po natin to ng ganyan, ilagay lang natin to sa ating chiller bago gawin na po natin yung ating mixture. Sa isang kasirola, pagsamasamahin po natin ang mga ingredients. So, meron po tayo ditong 1/2 cup ng cornstarch. Maglagay rin po tayo dito ng 1/4 cup na glutinous rice flour. And then, hahaluin lang po natin ito para mag-combine. After mixing, maglalagay po tayo dito ng evaporated milk. Pero unti-unti ko lang siyang ilalagay para hindi ako mahirapan sa paghahalo ng ating mixture. Para hindi lang mamuo yung cornstarch, pati yung glutinous rice flour sa bottom ng ating pan. Ay, kasi pag binigla ninyo yung paglagay ng evap, ayan o, mahirapan tayo sa paghahalo ng cornstarch, pati glutinous rice flour. So, make sure na natunaw na maigi yung ating dry ingredients bago nyo po ibuhos lahat yung evaporated milk. And take note din na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. After nyan, magdagdag tayo ng evaporated milk. So, bale in total, gumamit po tayo ng 2 lata ng evaporated milk na merong tig 370 ml ang bawat isa. Ayan. Tapos, mix it well para sure tayo na hindi namumuo yung ating dry ingredients dyan sa gilid-gilid ng ating pan. And then, maglagay na rin po tayo dito ng 1 can or 390 grams ng condensed milk.
After adding ng ating condensed milk, maglagay na rin po tayo dito ng konting vanilla essence. And syempre, hahaluin po natin ito ng maigi para mag-combine lahat ng ingredients na inilagay natin at matulong na rin syempre yung condensed milk. Kasi namumuo lang yan dyan kapag hindi nyo yan hinalo ng maigi. After mixing, pwede na po nating buksan yung apoy sa ating kalan. Ayan, medium to low heat lamang. Tapos habang niluluto po natin to, dapat ay continuous po tayo sa paghahalo para hindi siya maninikit lang dyan sa bottom ng ating pan. And maiwasan din na masunog, kaya dapat hinaan lang po ang apoy. And yes mga kakusina, kapag napansin ninyo ay naramdaman ninyo na medyo umiinit na po yung mixture natin, pwede na natin ilagay dito yung dinray natin kanina na fruit cocktail. Pero magtira kayo ng konti, lalo na yung mga makukulay, kasi ilalagay natin yan sa ibabaw ng ating dessert mamaya. Tapos, continuous pa rin po natin tong hahaluin hanggang sa makita natin na wala ng liquid ingredients dito sa ating kasirola. So, habang hinahalo ko yan mga kakusina at hinihintay po natin na makuha yung tamang consistency, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto niyo matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mo rin mag-share ng mga niluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andiyan lang po yan sa ating Facebook page. And yes mga kakusina, pwede ko po bang malaman kung taga saan po kayo ngayon? I-comment mo na yan sa ating comment box section para malaman ko kung saan nakarating yung ating video. Kaya rin po pala natin niluluto sa mahinang apoy yung ating mixture kasi ayaw po natin na mahilaw yung glutinous rice flour pati yung ating cornstarch. Ayan, kasi pangit yan kapag nahilaw yung biglang luto, magiging magaspang po siya. At ayan na naman kakasina, kapag nakuha na po natin yung ganitong consistency, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at direct po natin agad isasalin yung ating mixture dahil mabilis po itong mag-set or mag-firm. And mga kakusina, mag-scoop lang po ako ng tig 1 cup ng ating mixture. Tapos, tinransfer ko lang to dito sa ating microwavable tub. Kapag na-transfer na po natin yung ating mixture dito sa ating mga lagayan, di ba sabi ko sa inyo kanina, magtira kayo ng konting fruit cocktail, yung may makukulay, tapos ilagay lang natin to sa ibabaw. Konti lang yung alam nating sasakto lang dito sa tatlong tub na ginawa natin. Kapag nailagay na po natin yung ating natirang fruit cocktail dito sa ibabaw ng ating mixture, palamigin lang po muna natin to, hintayin natin mag-set at mag-firm, and then after po nun, papakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert or kakanin recipe. Tamang-tama sa Pasko, oh, sobrang kulay. At ayan na nga mga kakasina, tapos na naman po ang ating easy dessert recipe na fruity cream cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ginagawa kong mga dessert or iba pang recipe. So yun lang mga kakasina, thanks for watching and enjoy this video.